Bukod dyan, mga kababayan, pakinggan natin ang buwelta ni Leila de Lima. Ha? Si Leila de Lima, ang buwelta ni Leila de Lima, mga kababayan. Ha? Ganito po yan. Pakinggan po natin. Ano yung buwelta, Kent? Patungkol din ito sa pag-anunsyo ni Sara Duterte. Eto na. Mga kababayan, pakinggan natin si Leila de Lima. Naku, masakit-sakit ito mga kababayan. Baka magalit na naman mga DDS dito sa announcement ni Leila de Lima. Reaction pala. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Diba? Ayan ang sabi ni Congresswoman Leila de Lima. Karapatan ni Sarang mag-anunsyo ng maaga. Pero karapatan din ng taong bayan malaman at singilin siya kung saan niya nilustay ang confidential fund. 'Di ba? Kaya mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, hindi ko naman in-underestimate si Harry Roque kasi abogado nga naman siya. Pero mga kababayan, lahat ng yan utos ni Harry Roque yan. Kasi bakit? Kapag ka mag-anunsyo si Sara, tapos na-impeach, ang irarason niya doon, pinulitika siya. So, pagdating sa Supreme Court, sasabihin na naman yan, unconstitutional. Kasi nga, nag-anunsyo. Diba? Kasi mga kababayan, syempre, sa Supreme Court, lahat yan. Kaprat ni Digong yan eh. Appointee lahat ni Digong yan eh. Diba? Ngayon, mga kababayan, ano bang expect natin? Irarason ng Supreme Court niyan, dyan sa impeachment niya, pinulitika siya. Kasi bakit? Hindi pa naumpisahan ang impeachment trial, nag-announce na si Sara. Kasi baka bukas, dadalhin na sa... Nalulas na naman ako. Kasi bukas, umpisahan na yung impeachment niya. Yan ang totoo. Anong araw ba ngayon? Wednesday, Thursday, Friday. Baka sa Friday, umpisahan na ang impeachment niya or next week. Kaya ngayon, habang hindi pa nag-umpisa ang trial niya dyan sa Congress, pagkalkal sa kanyang impeachment hearing, nag-announce na siya. Taktika niya yan, mga kababayan. Di ba? Ang galing ni Harry Roque. Ang galing ni Harry Roque mag-utos. Sige, Day. Sige, BP Sara. Mag-anunsyo ka. Habang hindi pa hinihiring o tinatrial sa Congress yung impeachment complaint laban sa'yo. Mag-anunsyo ka para ang irarason mo pag napatunayan nila doon at na-impeach ka sa Congress, pinulitika ka. Diba? Kita mo yan? Kasi meron nga namang mata si Sara sa Malacanang na nagsusumbong na umpisahan either Friday o Monday ang impeachment niya sa Congress. Kakalkalin ng Congress sa Lunes or di kaya bukas. Basta ang pagkakaalam ko sa Friday or sa Lunes. Kakalkalin ang impeachment niya. Yun po yun, mga kababayan. Kasi nga, naipasa na sa opisina ni House Speaker Bujidi. So pagkatapos ni House Speaker Bujidi, doon na yan, kakalkalin na nila yan isa-isa. Kaya habang hindi pa nakalkal, kasi alam ko sa Lunes talaga kakalkalin o bukas o sa Biyernes. Alam ko, Miyerkules, Webes, Biyernes. Pagkakalam ko Webes, Biyernes, kakalkalin na yan. Kung hindi man kayanin ng Webes, Biyernes, Lunes. Diba? Sabi ni Danny Taling, Sir Kent, in your opinion, what if kung ganun nga ang i-reason out ni Sara na pinulitika siya sa impeachment? Yun nga yun, i-declare na naman ang constitutional. Kasi hindi, ang mangyari dyan, i-declare na unconstitutional kasi ang nirason niya, pinulitika siya.
So, ibig sabihin, pinulitika siya, pinag-initan siya kasi nga siya ang malakas sa ratings, siya ang malakas bilang kandidato sa 2028, tapos ituturo niya yan. Itong nag-file sa akin ng impeachment, si Risa Hontiveros, tao niya yan, Akbayan Party List, kay Risa yan. Kaya ginaganyan ni Risa kasi kalaban niya ako, kasi nag-anunsyo ako bilang presidente sa 2028. Di ba? So, i-declared agad unconstitutional. Bakit? Pinulitika eh. Di ba? Ganun yan. Nung nakaraan, anong nirason kaya ginawang unconstitutional? Sobra-sobra daw ang pag-file. Hindi pinapahinga. Kumbaga, binayo ng binayo, nahapdian. Kumbaga sa kinantot, pinaspas ang pagbayo, kaya hindi nauulit, kawawa. Na abuse. Kaya diniklara na unconstitutional. Yun ang nirason. Dapat isa lang sa isang taon ang impeachment complaint. Bakit sinunod-sunod? Kawawa naman. Inabuse ninyo. Kumbaga sa binayo, dinadali. Kaya umayaw. Nahapdian. Kaya unconstitutional. Diba? Ngayon, irarason na naman nila yan. Pinag-initan ako. Bakit? Kasi lahat naman ang nag-file sa akin, tao ni Risa yan eh. Mga kaalyado niya yan eh. Isa-isahin ninyo. Ni minsan ba kasama ko mga yan? Kasama lahat ni Laila de Lima, ni Risa. Di ba magkapartido yan sila? Yan ang irarason. Kaya unconstitutional na naman. Kayang lusutan yan, mga kababayan. Kayang lusutan yan. Tandaan niyo mga kababayan, impeach na siya noon. Mai-impeach ulit yan ngayon sa Congress. Diyos ko, mga kababayan. Diba? Yun ang rason, mga kababayan. Kaya, yun ang sabi ni Congresswoman Laila de Lima, mga kababayan, na karapatan ni Sarang tumakbo. Karapatan ni Sarang mag-anunsyo. Karapatan ni Sara kahit maaga, hindi na daw siya nagtaka. Hindi na daw siya nagulat. Bakit? Ngayon pa nga lang gusto nang pababain si PBBM. So ano bang expected natin? Di gusto maging presidente. Kung naalala nyo nga lang, yung mga supporter niya at mga vlogger niya, pinakalat na may cancer si PBBM at stage 4. Malala na ang karamdaman. Tapos sigaw nga ng sigaw si Guanzon, nasaan na si Marcos? Nasaan na si Marcos? Pakita ninyo. Kasi kung hindi nyo may pakita si Ngiwe, si Bangag, dapat palitan siya. Nandiyan naman ang Vice President. Gumaganon-ganon sila. Hindi po pwede yan. Kung meron mang sakit ang presidente, ipaalam sa taong bayan. Kasi kung hindi kayang gampanan ng presidente, nandyan ang Vice President who hahalili at papalit sa kanya. Biruin nyo. Ngayon pa nga lang gusto na maging presidente, kaya magtaka pa ba tayo? Magtaka pa ba tayo na nag-announce siya sa 2028, tatakbo siya? Ngayon pa nga lang, tinadtad na nila ng impeachment si PBBM, tinadtad na nila ng issue, tinadtad na nila ng fake news, para lang mapatalsik. Pinagplanuhan na nga nilang magkudita para nanawagan na nga sila dun sa mga retired general eh. Kasi gustong-gusto na ni Sarang umupo. Bakit? Nabibisto sila isa-isa eh. Nauubo sila. Kaya kailangan ni Sarang umupo para yung mga senador na magnanakaw na mga buhaya, hindi makulong. Kasi kapag kasi Sara ang upo, katulad kay Gloria at kay Erap noon, na-impeach si Erap, si Gloria ang naging presidente. Gagamitin nila at uulitin nila ang nangyari kay Erap at kay Gloria noon. Pina-impeach si Erap. Pumalit si Gloria. Diba? Tas nag-election ulit. Si Gloria ang nanalo kasi pumutok ang ugat sa batok ni Fernando po. Kita ninyo, mga kababayan. So, kaya ang sabi ni Congresswoman Laila de Lima, hindi na po tayo nagtaka, hindi na tayo magulat kung mag-anunsyo siya ng maaga. Kasi gusto niya yan eh. Diba? Ginusto niya yan. Ngayon pa nga lang, atat na maging presidente. Diba? Ulitin ko ha, pakinggan ninyo ang sabi ni Laila de Lima. Pakinggan ninyo. Mas din siya. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Karapatan naman niyang magdeklara
kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. O, diba? Alam nyo na, hindi na tayo magtaka. Kung karapatan niyang mag-anunsyo at karapatan niyang tumakbo, karapatan din ng taong bayan, hanapin at singilin kung saan niya dinala ang confidential fund. Ganon lang yun. Diba? Hindi po sa pagiging inggit yun. Ako, sasabihang inggit ako kasi tatakbo si Sara. Putang ina, wala sa bokabularyo kong papasok sa politics para maligtas lang ang buhay ko. Yeah?